Good morning po sa atin lahat or magandang gabi po sa mga nakikinig po ay ngayong oras ay pag-aralan po natin ang patungkol po sa kay Samson na naging hukom po sa aklat ng hukom. So sa ating pag-aaralan po ngayon ay bago po tayo magsimula, tayo po ay yumuko at manalangin. Samahan niyo po ako. Aming Diyos na makapangyarihan at mabagi na siya ng lalang ng langit at lupa, kami Panginoon ay nagpapasalamat sa inyo ng lubos. Unang-una po Panginoon, kami po inyong iniligtas sa impyerno. Kami po ay naniniwala na may Diyos noon, subalit hindi po sapat na kami po ay pupunta sa iyong kaharian. Subalit sa iyong pag-ibig, pinatunayan po ninyo sa amin na lahat po naming kasalanan ay niligtas sa pamamagitan po ng pagdanak ng dugo ni Jesucristo sa krus. Kaya kami po ay naging mga anak ng Diyos. Kaya Panginoon ay lubos din po kami nagpapasalamat dahil kami po ay pinintulutan ninyo upang magpatuloy pa sa aming pamumuhay bilang mga anak ng Diyos at binigyan nyo ng pagkakataon upang makapag-serve sa pamamagitan ng mga ministeryo naming tinanggap mula po sa inyo. Subalit hindi po namin ito, Panginoon, magagawa kung wala po ang inyong tulong. Kaya kami po, Panginoon, ay lubos nagpapasalamat dahil sa kabila po nito ay kami po ay binibigyan nyo ng gabay at tulong at binibigyan nyo ng karunungan upang magawa po namin yung naayon sa inyong kalooban. Kung wala po ang inyong tulong ay wala po kaming magagawa. Kaya Panginoon, samahan niyo po kami sa mamamagitan po ng Banal na Espiritu at na may pag-aralan po namin. Ito po ang patungkol po kay Samson. Panginoon, ang lahat ng ito ay dinudulog namin sa pangalan ng inyong anak, si Jesucristo. Amen. Dito po sa Hukom chapter 13 hanggang 16, makikita po natin dito kung paano tinawag ng Diyos si Samson at ginabayan at inalalayan hanggang sa maging sa kanyang pagkakamali sa kasalanan na ginagawa hanggang po sa kamatayan ay bumalik loob po sa Diyos. Kaya si Samson ay kung ating masummarize ang chapter 13 hanggang 16 ng hukom ay ang buhay ni Samson, bagamat siya po ay pinili ng Diyos o hiniwalay ng Diyos bilang isang nasarita na itinalaga ng Diyos para maging hukom sa panahon na yon. Subalit siya po ay iniwan din ng Diyos dahil sa kanyang pagkakamali. Dahil lamang po sa pagkakamali sa pag-ibig. Kaya sa pamamagitan po ng mga Israelita na iniligtas ng Diyos mula doon sa Ehipto, ay patuloy po ang Diyos sa paggabay po sa kanila at inaalalayan sa kanilang paglalakbay. Pero sabalit, dahil po sa mga bagay na hindi maunawaan, sila po ay patuloy po sa paggawa ng pagkakamali. Kaya dito, kung makita po natin, dito sa dalawang sabi dito, kung mayroon tayong isang bagay na mahalaga at hindi iniingatan at pinapasalamatan at mawala ito, mayroong problema. Ang araw ng pagparito ng Panginoon ay napakalapit na, kaya suriin natin ang pinakamahalaga, suriin natin kung ang tunay na kaligtasan ay nasa atin. Kung ang ating buhay ay isang buhay na kaugnay para sa Diyos, ay dapat po tayong buhay o gising sa ating sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Kung ang isang kalakasan na ibinibigay sa atin ng Diyos, kung ito po ay mawala, ay para po siyang patay din, no?
bilang mga Kristiyano ay isang patay, kaso nabubuhay pa. Pero kung patay po at hindi kumikilos ang banal na espiritu sa atin, ay wala pong pinagkaiba po sa patay. Kaya ang pagkatawag ni Haring ni Samson bilang hukom ay isa pong representative ng isang ligtas o isang Kristiyano na tinawag din ng Diyos upang maglingkod po sa Kanya. Una po sa lahat, sa panahon po natin ngayon, ay ito po yung gawain ng Diyos, yung makapagligtas ng mga kaluluwa, yung makilala ang Diyos. Yung mga tao sa panahon po natin ngayon ay hindi po nakakilala sa Diyos ng lubusan. Kaya po, dito po, kung makita po natin sa ating script, no, sa page 1, so una po, basahin po muna natin ang aklat ng Hukom, chapter 13, verse 1. Dito po sa ating page 1, dito po, babasahin po natin ng sabay-sabay. Ang mga anak ng Israel ay muling gumawa ng kasamaan sa paningin ng Panginoon at ibinigay sila ng Panginoon ng 40 taon sa kamay ng mga Palistiyo. Ang Israel ay isang espiritual na aral sa panahon natin ngayon at isang pagpapahayag ng Diyos sa kanyang tapat na layunin. Ang Israel ay muling nagkasala laban sa Panginoon. Kung susuriin po natin ang buong aklat ng Hukom, ay halos napakarami po nilang pagkakamali nga nagawa. No? Kaya po, kapag tinignan natin muli ang salita, ay maaring nating ito makita, ang kanilang mga kasalanan ay paulit-ulit. No? Palagi silang nagkasala at nang sila ay dinidisiplina ng Diyos, sila ay nanumbalik at nagsisisi tuwing makarinig ng Diyos sa kanilang mga panalangin, ay pinapadalan sila ng Diyos ng isang tagapagligtas, yung mga hukom. No? Kahit na nagkakasala ang buong Israel, ang Diyos ay laging nagpapaalala nagpapadala ng tagapagligtas sa kanila. Sa panahong ito, yung chapter 13, mayroong isang lalaki na ang pangalan ay Manoah sa Israel. No? Dito sa verse 2, dito po sa verse 2, makita po natin, babasahin ko po, may isang lalaki na Sakura mula sa lipi ng mga Danita na ang pangalan ay Manoah at ang kanyang asawa ay baog at hindi nagkaanak. Ito ay isang pag-asa na ipinahayag ng Diyos upang muling ibangon ang Israel mula sa pagkalugmok sa pagkakasala. Kapag maraming mga kapatid, halimbawa sa panahon po natin ngayon, na malayo sa Panginoon, no, mayroon silang tawag dito, yung oras na iyon, mayroong isang lalaking ang pangalan ay Manoah, na ang kanyang asawa ay baog, subalit siya ay maglihi at magkaanak ng lalaki. Mensaheng ito ay kung makikita po natin ay sila po ay ibinigay ng Panginoon sa mga Palistiyo o yung mga kalaban dahil po sa kanilang pagkakasala. Patuloy po sila sa pagkakamali dahil ginagawa po nila ang kanilang gusto o kanilang layunin. Wala po silang pagsunod sa Diyos. Kaya kung mabasa po kung doon sa binasa po natin, dito po sa chapter 13, ang Diyos ay nagpadala ng isang sugo upang pagsabihan, no, yung isang pamilya na sila po ay baog pero mga anak po ng isang lalaki. No? Kaya po, napakasarap pakinggan, gaano kasarap ang mga salitang ito para po sa kanila na
ipinagkatiwala sa kanila ng Diyos yung isang tao o yung isang Nazarita na tagapagligtas sa Israel dahil sa pagkaalipin nila. Sa Proverbs chapter 25, verse 13, sabi po dito, tulad ng lamig ng niebe sa panahon ng anihan, ang tapat na sugo sa kanila ay nagsugo sa kanya sapagkat kanyang pinagiginhawa ang espiritu ng mga Panginoon niya. Si Manoah, nakikita po natin dito, nagpakita ang Diyos sa asawa ni Manoah, nangako na iligtas ang Israel sa pamamagitan ng kanyang anak. No? Sinusuri ng Diyos ang mga taong tapat at pinagkatiwala sa kanila, no? Pinagtiwala sa kanila ng Diyos ang kanyang mga gawain sa pagliligtas. Kumbaga, ang Diyos ay nag-utos sa kanila at pinagkatiwala ang tagapagligtas. Pinili ng Diyos ang mga taong maka-Diyos at inihayag ang kanyang mga lihim. Tulad na lamang po ni Manoah sa kanya pinagkatiwala. Dito po sa chapter 13 ng Hukom, chapter 13 verse 7, sinasabi po dito, naging wise o nag-usisa si Manoah, no? Dito sa verse 7 na sinasabi, ngunit sinasabi niya sa akin, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, kaya't huwag kang uinom ng alak o ng inuming nakakalasing, at huwag kang kakain ng anumang maruming bagay sapagkat ang bata ay magiging Nazarita ng Diyos mula sa sinapupunan hanggang sa araw ng kanyang kamatayan. Ang isang Nazarita ay isang taong hiniwalay sa sanlibutan at kasama ng iniwalay ng Diyos sa sanlibutan at sa kasamaan. Dahil ang kanyang sariling ay itinilaga lamang para sa Diyos. Ang pinili ng Diyos ng isang Nazarita ay itinilaga lamang ang kanyang sarili para sa Diyos. Sa aklat ng hukom, ang mga Israelita ay muling gumawa ng kasamaan sa paningin ng Panginoon, hindi nalugod ang Panginoon sa kanilang ginagawang kasalanan. Kaya't sila'y napasailalim ng mga kamay ng mga kaaway na mga Palestino. Patuloy silang naghihirap sa kamay ng mga sa mga kalaban dahil sa kanilang mga gawang kasamaan sa harapan ng Panginoon. Kaya ang Panginoon ang nagbibigay ng tanda sa pamamagitan ng anghel upang maipanganak ang taong tagapagligtas na itinalaga upang maipakita ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang pinili para sa kanya. Ang Diyos ay hindi lamang nangako o humingi din siya ng isang buhay na naaayon sa tipan. Kinakailangan ng Diyos ang buhay isang Nazarita mula sa anak ng lalaking si Manoah. Ang mga nakatuon sa Diyos ay hindi umiinom ng alak. Yan ang mensahe ng Diyos sa kanila sa pamamagitan po ng isang anghel. Bakit kinakailangan ng buhay na Nazarita? Dito po, upang ang gawain ng Diyos ay makapagligtas ng mga taong tapat. Dapat unahin ang Diyos bilang isang tinalaga. Dito po sa John chapter 17 verse 13, at dahil sa kanila ipinapabanal ko ang aking sarili upang sila man ay mapabanalin sa katotohanan. Pinapabanal ni Jesus ang kanyang sarili upang pabanalin tayo upang maligtas mula sa mga kasalanan. So, mga anino po sa mga Nazarita, anino po ng tulad ni Samson na itinalaga ay tulad din po ni Jesucristo at maging po si Apostol Pablo. Sabi po dito sa 2 Corinthians chapter 6 verse 3, hindi kami naglalagay ng katitisuran ng sinuman upang walang kapintasang matagpuan sa aming ministeryo. So, ibig pong sabihin,
habang mayroon pong habang tinalaga tayo ng Diyos, itinalaga tayo ng Diyos, pinili tayo ng Diyos, hiniwalay tayo ng Diyos sa sanlibutan ito, upang hindi makapagbigay sa ikakatisod ng ibang mga tao o mananampalataya, ito po ay pinagbabawal ng Diyos. Tulad po kay Samson na sinasabi po ng anghel. Dito po sa Titus chapter 2, verse 9 and 10, sabi po dito, ang mga alipin ay nagpapasakop sa kanilang mga Panginoon at magbibigay ng kasiyahan sa lahat ng mga bagay at huwag maging palasagot. Verse 10, ni huwag mangupit, kundi magpakita ng lubos na tunay na katapatan upang sa lahat ng bagay ay lamutian nila ang aral ng Diyos na ating tagapagligtas. Ang ating buhay ay dapat italaga upang mangaral ng Ebanghelyo para sa kaluwalhatian ng Diyos. Bilang mga lingkod, bilang mga Kristiyano, bilang pinili ng Diyos. Kaya paghahanap ng karunungan, maging si Manoah, yung mismong ama ni Samson, nagtanong sa Diyos. Dito sa Hukom chapter 13, verse 12. Nung ibinalita ng kanyang asawa, ay tumakbo si Manoah doon sa tinatawag na sugo ng Diyos, yung anghel. Nung nag-report yung asawa ni Manoah sa kanya, na nagpakita muli sa kanya yung isang anghel, ay dali-dali si Manoah na nagsabi, dito sa verse 12, sinabi ni Manoah, kapag nagkatotoo ang iyong mga salita, ano ang magiging uri ng pamumuhay ng bata at ano ang kanyang gagawin? Hindi namin alam, sabi ni Manoah, kung gaano hindi namin alam kung paano palakihin ang mga anak na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Kung tutulungan mo ang mga mag-aaral na may pagpapasyang alagaan ang isang tao bilang isang tao ng Panginoon, Panginoon ang buhay ng isang guro at isang mag-aaral ay tiyak na magbabago. So, dito, makita po natin ay parang inahentulad po siya ng tagapag-alaga ng lingkod ng Diyos, si Manoah. Kaya maging sa atin po, tulad ng paunti-unti na ni Manoah kung paano palakihin ang isang bata at kung paanong ito gawin. Ang isang magulang ay isang pagtuturo sa buhay. Ang pagtuturo dapat maging halimbawa. Dito po sa number 2, particular ay ang pananaw ni Manoah ay buhay isang magulang. Kaya bilang mga ministry, bilang may lingkod ng Diyos, dito po ay ibinibigay po sa atin maging halimbawa dito po sa Aklat ng Gawa, chapter 20, verse 28. Sinasabi po dito, ingatan ang inyong sarili, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na inilagay kayo ng Espiritu na mga tagapangasiwa upang pangalagaan ninyo ang Iglesia ng Diyos na binili ng kanyang sariling dugo. So bilang katiwala, bilang lingkod ng Diyos, ano daw pong sinasabi po dito, ay ingatan po muna ang ating sarili, tapos, at ang buong kawan na pinagkatiwala sa atin ng banal na Espiritu ng Diyos. Dahil sila din naman ay binili ng dugo ni Jesucristo. Kaya, pinakauna, ang ingatan ang sarili bilang mga lingkod. Ingatan ng sarili. Bilang mga Kristiyano, ingatan ang sarili upang walang maging dahilan, magiging katisuran tayo. Dapat mamuhay ng isang katiwala ang nararapat sa harapan ng Diyos upang maging halimbawa sa mga taong gustong iligtas ng Diyos dahil lahat ng tao binili ng Diyos gamit ang kanyang dugo. Subalit, hindi nila alam. Kaya sa ating pinagkatiwala,
ang mga kawan ng Diyos. Ah... At ang lahat ng mga tunay na born again Christian o yung mga tunay na naligtas, sila ang mga itinaga ng Diyos upang gawin ang kalooban ng Diyos. Sa mundong ito, ang kaloobang Diyos ang maligtas ang lahat ng tao na tungo sa impyerno. Kaya, kung makita po natin, ang buhay po ni Samson ay siya po ay isang katiwala. Pinagkatiwala din sa kanya ng Diyos ang Israel na tagapagligtas. Subalit siya po ay nagkamali din. Dito po sa page 3, sa ating hands-out, 1 Timothy chapter 4 verse 16, sinasabi din po, tingnan po natin at basahin. Ingatan mo ang inyong sarili at ang inyong mga pagtuturo. Manatili ka sa mga bagay na ito sapagkat sa paggawa nito ay maliligtas mo ang iyong sarili at ang mga nakikinig sa iyo. Kailangan nating tingnan kung ang ating pagiging ehemplo o pagtuturo, ang ating buhay ay dapat ay magkatugma. Lumabas tayo sa labas ng katawan na may isang layunin, may panindigan sa ating mga salita, kilos at pananamit. Kaya po ang ating kung ating titingnan, maging ang ating sarili ay dapat po nating ingatan dahil isa pong halimbawa. Kapag ginawa natin ang mga maingat, ang salita, iniligtas natin ang ating sarili. At sa mga mag-aaral na natutunan mula sa atin. Tiyak na lalabas ang mga dakilang tao na may pananampalataya sa mundong ito. At dito po, pagdating po sa wakas ay ang kalakasan ni Samson, nagpakita ang Diyos sa kanya sa pamagitan po ng banal na espiritu. Ang bata ay lubos na pinag-aralan bilang isang Nazaret hanggang sa siya ay lumaki. Kapag lumaki na ang bata, dumating na ang oras na gamitin siya ng Diyos. Dito sa Judge, sa Hukom, chapter 13, verse 25, nagpasimulang kumilos ang Diyos, ang Espiritu ng Diyos, sa mahina o sa pagitan ng dito po sa pagitan ng Kora at Estaol. Ito po yung mga pinaka-summarize po ni Samson. Ang number 1, ang leon ay niluray sa pamagitan po ng iyang kamay sa chapter 14 verse 6. Number 2, 30 lalaki ang napatay ni Samson sa chapter 14 verse 19. Pangatlo po, pinatay ang 1,000 tao gamit ang panga ng isang asno. Chapter 15 verse 14. Ako ay lubos na naantig ng Espiritu ng Panginoon bago ang lahat. Ginawa ni Samson at ang Espiritu ng Panginoon ay sumampa kay Samson o lumukob, no? Mayroong isang talata na nagsasabing ang kapangyarihan ng Panginoon ay dumating kay Samson. Yan po sa chapter 15 verse 14. Ito ay upang malaman natin na ang labis na lakas ni Samson ay isang mahinang tao, subalit umasa sa Diyos. Ang kapangyarihan ng isang Kristiyano ay hindi nakasalalay sa kaalaman o pag-unawa o karanasan ng tao, kundi mula po sa Diyos. Ang mga may kapangyarihan ng Diyos ang nagpapalakas sa Kristiyano. Gaano man kahina ang isang tao, ang
mahalaga ay ginagamit ng Diyos. Yan ay ang pinakamahalaga. Kahit na ikaw ay isang tao na tulad ng na maliit lamang o tulad ng isang panga na parang hindi mapakinabangan, panga ng asno, maliit na bagay, malaking, pero malaki ang magagawa nito kung para sa Panginoong Diyos. Malaki ang magaganap o magagawa kung ang kamay ng Panginoon ay nasa atin o nasa iyo. Gusto ng Diyos ang umasa tayo sa kanyang kalakasan at kapangyarihan. Katulad ni Samson na gaya nga ng sinabi natin, tulad po ng leon ay niluray niya gamit ang kanyang kamay at nakapatay ng 30 tao at 1,000 tao gamit po ang panga ng asno. Yung panga ng asno po ay wala pong halaga, walang kwenta, hindi siya ginagamit sa kipagdigma. Pero dahil po sa kalakasan ng Panginoon ay na kay Samson ay nakapatay si Samson ng 1,000 katao. Dahil dito ay napag-isip-isipan niya na ang kanyang kahinaan at lalo niyang sumigaw sa Diyos at nanalangin. Si Samson po, makita po natin dito, gusto ng Diyos na umasa tayo sa kanyang kalakasan o kapangyarihan. Dito po sa 2 Korinto chapter 12 verse 10, makita po natin dito, kaya alang-alang kay Kristo, ako'y nasisiyahan sa mga kahinaan, paglait, kahirapan, pag-uusig, at mga sakuna, sapagkat kapag ako'y mahina, ako ay lumakas. Kaya dumating din sa punto na si Samson ay humina. Bakit po? Dahil po sa kanyang pagkakamali. Dito po makita po natin pagkatapos po mapatay ni Samson ang 1,000 katao, gamit na po ang isang panga, ay dumating sa punto na siya din po ay nanghina. Kaya siya po ay nanalangin sa Diyos. Bakit po siya nanghina? Dahil po sa uhaw na uhaw. Kaya po nung ay sa mga oras na iyon, dapat ay personal na ginamit ng Diyos at may mga panghina sa kalaunan. Ito ang pagsaalang-alang sa Diyos upang tubusin tayo mula sa pagkamatay sa kasalanan ng kapalaluan pagkatapos ng tagumpay. Kasi po, bakit po minsan nangihina? Minsan, pagkatapos po ng tagumpay sa gawain, ay naging masaya, tapos hindi na po naalala, pasalamatan ng Diyos. Kaya po minsan, ay sa pagtagumpay, minsan po dumarating din po ang panghihina. Dahil po dumarating po sa punto na lumalakas. Kaya kung hindi tayo humingi ng tulong sa Diyos o manalangin, ito po ay patuloy na tayo po ay manghihina sa fellowship sa Diyos. Kaya po nung si Samson dito po sa sa Hukom chapter 15 verse 19 po, basahin ko po. Ngunit binuksan ng Diyos ang isang guwang na nasa lihi at nilabasan iyon ng tubig. Nang siya'y makainom, ang kanyang diwa ay nanumbalik at siya'y muling nagkamalay, kaya't ang pangalan niyon ay tinawag na El-Hakuri, na nasa lihi hanggang sa araw na ito. In Halkuri o Helkor, ito po ay sa pakikipaglaban ni Samson na kanyang mga kaaway, siya ay sobrang napagod at siya ay nauhaw. Kaya nanalangin sa Panginoon upang mapawi ang kanyang uhaw at maligtas sa kamay ng mga Palistiyo kung siya po ay patuloy naghihina. Pinakinggan at sinagot ng Panginoon ang kanyang panalangin at ibinigyan siya ng tubig. Siya ay nakainom at nanumbalik ang kanyang kalakasan.
ito'y nakasulat sa aklat po ng Hukom chapter 15 verse 18 to 19. Ito ay nagpapakita sa ating buhay Kristiyano bilang mga naligtas. Kinakailangan natin na tumawag sa Panginoon, manalangin upang dinggin ang mga hinanaing o kahilingan ng kanyang mga lingkod. So, ang tubig na nagpalakas kay Samson, so, isa po siyang anino ng salita ng Diyos na nagpapalakas po sa mga Kristiyano na dumadaloy ang tubig sa ating katawan. Yan po ay salita ng Diyos upang manumbalik ang ating kalakasan. Kung wala po ang tubig, kung wala po ang salita ng Diyos, hindi po maaaring lumakas ang isang Kristiyano. Ang tanging Diyos lamang, ang tanging Diyos lamang ang nagbibigay ng kalakasan sa kanyang mga lingkod. Ang tubig ay representative ng salita ng Diyos na nagbibigay ng kalakasan sa ating espiritual na buhay, na tulad ni Samson, na numbalik ang kanyang lakas dahil sa salita o tubig na ibinigay ng Diyos sa kanya. Dapat mayroon isang bukal ng tubig, isang bukal na nananatili sa ating isipan upang maging kising. John chapter 7 verse 37 hanggang 38, sa Juan chapter 7 verse 37 hanggang 38, babasahin din po natin, nandito po sa page 4. Nang huling araw, ng dakilang araw ng pista, si Jesus ay tumayo at sumigaw na nagsasabi, kung ang sinumang nauuhaw, lumapit siya sa akin at uminom. Verse 38, ang sumampalataya sa akin ay gaya ng sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang mga ilog ng tubig ng buhay. Si Jesus ang bukal ng tubig. Ito ang isang bukal ng tubig na dumadating hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat mayroong inhakore upang makilala si Jesus. Dapat mayroong isang helkare na gumising sa ating isipan o yung linabasan ng tubig, tulad po sinasabi doon kanina sa verse 19. No? Inaasahan ng ang Hercure na magiging isang lugar upang makilala ng mga tao ang tunay na Diyos. Saan po? Sa tunay po na church na nagpapahayag ng tunay na kaligtasan. Kaya dumating po sa punto na minsan po ay manghihina kung wala po tayong tubig na dumadaloy po sa ating, yung bukal na sa ating isipan mula po sa Panginoon. Kaya nawalan ng lakas si Samson. Dumating din po sa punto nang siya'y iniwan ng Espiritu ng Diyos, si Samson, na may napakalakas na kapangyarihan, nawalan ng lakas. Paano nangyari ito? Iyon, masigasig na inatake ni Satanas ang nakakamatay na kahinaan ni Samson. Dito po sa verse 14, verse 1, lumusong si Samson sa Timna, at sa Timna ay nakita niya ang isang sa mga anak na babae ng mga Palistiyo. Alam natin ang kwento. Sila po ay naging asawa ni Samson. Subalit ay sila po ay naghiwalay sa pamagitan din po ng kanyang biyanan. Kaya sila po ay nakapatay si Samson doon ng 30 katao, at sinunog din po ni Samson ang kanilang mga triguhan. Dito po sa Hukom chapter 16 verse 1, minsan ay pumunta si Samson sa Gaza at nakita niya roon ang isang bayarang babae at ito'y kanyang sinipingan. Sa verse 4 naman po, pagkaraan ng ilang panahon, siya'y umibig ng isang babaeng tagalibis ng Sore na ang pangalan ay Delilah. Dahil po sa sitwasyong ito, dahil po sa pagnanasa, ay si Samson po ay naligaw sa
kanyang pananampalataya. No? Kaya ang kunting pagnanasa kapag pinabayaan ay ito po ay lumalaki. Kung makita po natin ay bumaba siya, nakita, kinuha at ginawang asawa, nakita siya po ay nagpasimulang nagmahal. Ang simula ng kasalanan ay lumalapit ng daan-daan sa atin. Hindi mo mapipigilan ang iyong sarili at isagawa ang mga ito kung hinayaan po natin. Ang diskarte ni Satanas ay kapareho o yung pattern ay tulad ng ginawa niya kay Eva at Adan, ang papain upang pumasok sa kasalanan. Ganun ang nangyari kay Samson. Ano yung mga kahinaan? Halimbawa sa atin, anong kahinaan? Sa ilalim ng walang tigil na pag-atake sa bawat isa ay may kahinaan sa atin. Pag-atake po ng Diablo. Si Delilah ay nagpapaalala sa atin na nagpapatibok sa puso ni Samson o nagpapatibok sa puso ni Samson. Saan mo ilalagay ang iyong puso? Nais ng Diyos na ibigay ang ating puso sa Kanya. Hindi po doon sa walang kabuluhang na pang-aakit ni Satanas. Proverbs chapter 23 verse 26, sa aklat po ng Kawikaan chapter 23 verse 6, Anak ko, ang puso mo sa akin ay ibigay at magmasid ang iyong mga mata sa aking mga daan. Gusto ni Satanas na ibigay din natin ang ating puso sa Kanya. Pero sabi ng Diyos, anak, ang puso mo ibigay mo sa akin. Sinabi po dito sa sa Hukom chapter 16 verse 15, sinabi niya sa kanya, bakit sinasabi mo sa akin, bakit sinasabi mo na iniibig kita, gayon ang iyong pag-ibig ay wala sa akin. Pinaglaruan mo ako ng 3 ulit at hindi mo sinasabi sa akin kung ano ang nagbibigay sa iyo ng matinding lakas. Ito po yung laging hinihingi ni Delilah kay Samson. Lagi niya itong hinihingi. Bakit? Kinakailangan po niya yung salapi. Si Samson ay kumakatawan din po kay Jesus Christ na ipinagbili sa mga Palestino. Kaya araw-araw po si Samson, araw-araw po si Delilah na inaakit, no? Inaatake, na sabihin ang katotohanan kung saan nanggagaling ang kanyang kalakasan. Kaya sabi dito, kailangan mong magpasya kung saan ilagay ang iyong puso. Ngunit kung patuloy nating ibinibigay ang ating puso sa mundo, ito ay magkaproblema sa ating buhay. Sapagkat tinihimok nito at tinutulak tayo sa mundo. Patuloy itong pinapaalala sa atin ng kasalanan. Inuulit-ulit ng kasalanan. Tulad kay Delilah, pinapaalala niya lagi kay Samson na bakit iniibig mo ako, subalit hindi mo tinutupad ang sinasabi mo. Hindi mo sinasabi sa akin kung saan nagmula ang iyong matinding lakas. Ito ay walang pagpapasya at walang pusong tapat dahil hindi siya matatag sa panahon na iyon, si Samson, dahil sa kanyang pagmamahal kay Delilah. Kaya po anong nangyari? Dahil po sa kasalanan na paulit-ulit, bumigay po si Samson. Verse 16, Hukom chapter 16 verse 16, sa wakas, pagkatapos niyang pilitin siya sa araw-araw na sa pamamagitan ng kanyang kasasalita upang mahimok
siya halos mamatay siya sa pagkainis. Kaya po anong nangyari? Pinili ni Samson ang sumunod kay Delilah dahil sa awa at pag-akit ni Delilah. Pagkatapos na ibigay po ni Samson. Ang sa kalaunan ay sinabi ni Samson. Dumating sa punto na tulog si Samson. Ang mga kasiyahan sa mundong ito ang nagnanais na manirahan sa mundo at ang pag-ibig sa mundo ay bumaling at makakatulog. So, ang pagkatulog ni Samson pagkatapos maisabi kay Delilah, so isa po ito sa mga taong Kristiyano na bumaling sa mundong ito at ano po nangyari? Natulog po ang kanilang Kristiyanong pamumuhay. Natulog. Tulad po ni Samson. Sa huli, na-paralyze o naparilisa nito ang ating katawan sa isipan. Wala siyang kapangyarihan, ang banal na espiritu at ang isang mahinang lamang na katawan ang nanatili sa kanya. So, dito po makita natin yung pagkamali po ni Samson. Sa pamamagitan ng isang babae na ang pangalan ay si Delilah, si Samson ay nahulog muli sa pagkasala sapagkat sinabi niya ang kanyang sikreto na para lamang sa kanya. Ang sikretong iyon ay nagpapanatili niya ang kanyang lakas sa Diyos. Nagmula iyon, pero dahil sa isa pong pagkakamali, yun po ay ang Diyos ay humiwalay po sa kanya. Sa mapang-akit at mapanuksong salita ng babaeng si Delilah, ay naihayag ni Samson ang kanyang lihim dahil dito siya ay nahulog sa bitag ng diablo. Ang mga bagay na ito ay isang anino na sa mga araw ng ating pamumuhay, ang tukso at kasalanan ay nakasubaybay din sa atin. Kapag tayo'y nalihis sa daang, ang diablo ay nakaabang at agad sumasalakay. Kaya po, ang pagmalaki ng pananampalataya, no? Masyado pong nagtiwala si Samson sa kanyang kalakasan at nagtiwala sa isang babae na kahit sabihin natin minahal niya, pero pinagbili po siya. Mayroong mga taong patay ang pananampalataya kahit na naniwala sa Diyos, subalit sa puso may malaking pagmamataas sa kanilang pananampalataya, kaya tulad ng patay. Kaya si Samson po ay nagmamataas sa kalakasan, ay nung siya po ay nanghina dahil ibinulgarya ang kanyang katotohanan mula sa dapat lang sa kanya, ay tulad po siya ng patay, no? Sa verse 20 po, sinasabi po dito sa Hukom chapter 16 verse 20, sinabi niya, narito na ang mga Palistiyo, si Samson at siya'y gumising na kanyang pagkatulog at sinabi, ako'y lalabas na gaya ng dati at ako'y magpumiglas, ngunit hindi niya batid na ang Panginoon ay humiwalay na sa kanya. Kaya po, dahil po sa pagkamaling ito, si Samson ay hindi niya nalalaman na ang Diyos ay humiwalay na po sa kanya. So hindi po ito nanguhulugan na kahit humiwalay ang Panginoon sa kanya ay hindi po siya saved, no? So, ibig po sabihin, hindi na po
kumikilos ang Diyos sa kanya. Ibig po sabihin, ang pagpinili ng Diyos na salita, o wala pong pinagkaiba sa mga hari na kapag binuhusan ng langis, kahit umiwalay man sa kanila ang Diyos tulad ni Saul, ay hindi po nanguhulugan na sila po ay hindi nakaakyat sa langit. Dahil po ay ang tinalaga ng Diyos ay tinalaga na, pero kapag nahiwalay ang Diyos sa kanila dahil sa kanilang kasalanan, hindi po kikilos ang Diyos, hindi sila makapagtrabaho na kasama ang Diyos. Dito po ay ang isang tao ay may pusong tumalikod sa Diyos ay maaring magkaroon ng mga alaala sa mga nakaraan. Sigasig na sa kanya yung mga nasa simbahan. Iniisip ko pa rin na magagawa ang mga gawain sa simbahan sa pamamagitan ng aking sariling karanasan, ngunit ito ay isang malaking pagkakamali. Yan po ang iniisip ng ibang mga tao na katulad po ni Samson, na kahit si Samson nagkasala, nagkamali, no? Hindi niya nalalaman na wala na ang Diyos. Ganon din po sa ating mga Kristiyano. Ang akala natin na tayo po yung masigasig sa church, pero kung may mga nakatagong kasalanan, lihim na kasalanan, ang inakala natin ay kasama pa natin ng Diyos sa mga gawain. Mayroon po kasi sa church na kumikilos, pero hindi nila alam na hindi na po ayon sa kalooban ng Diyos, gumagawa ng sariling paraan. Opo, kahit ligtas sila, pero wala pong minsan pahintulot na kumikilos po sila, kaya po masigasig, pero hindi po ayon sa kalaman. Kahit po mga save, mayroon po nangyayari po ito. Kaya si Samson hindi po napanginabangan. Dito po sa verse 21, sa Judge chapter 16, verse 21, sa page 5, sa huli po, hinuli siya ng mga Palisteo at dinukit ang kanyang mga mata. Kanilang dinala siya sa Gaza at ginapos ng mga tanikalang tanso, at siya'y pinagtrabaho sa gilingan sa bilangguan. Dahil sa magaling desisyon ni Samson, nilabag niya ang Diyos. Dito nasira ang pagtatalaga sa kanya ng Diyos. Ito ay malaking paglabag at pagkasala dahil hindi maaring magawa ang layunin ng Diyos sa banal na gawain, kaya't siya ay tatanggap ng malaking kaparusahan sa kanyang buhay. Wala pong pinagkaiba sa mga Kristiyano na kapag pinabayaan po natin yung ating mga gawa at na may lihim na kasalanan, para pong dinukit ang ating mata, wala pong mapakinabangan, hindi po makikita, hindi na po magagamit ng Diyos. Habang nakatingin, dinukit ang mata, habang nakatingin sa mundong gamit ang aking mga mata ay dapat ay tumingin sa Diyos. Ang kasalanan nakakamatay, nawala ang espiritual na mata. Ito po ang pinakadelikado. Yung isang Kristiyano, isang ligtas, ay mayroon po tayong espiritual na mata nga nakikita po natin yung parating o yung mga saloobin ng Diyos. Kaya po, tulad ni Samson, ay siya po ay ikinulong, pinagtrabaho sa bilangguan. Ephesians chapter 4 verse 18, nagdilim ang kanilang mga pangunawa, palibasay na hiwalay sa buhay ng Diyos dahil sa kanilang kamangmangan, dahil sa katigasan ng kanilang puso. Yung mga kompromiso sa kasalanan gamit ang kanilang mga mata, ang mga mata na ayon sa Biblia ay dumilim. Ang kanilang mata, nawala ang tunay na pakay sa buhay
nawala ang kanilang katungkulang bilang isang Kristiyano. Dinukit ang mata ni Samson at nabulag na wala na siyang makita ng anuman. Ito ay kumakatawan sa isang Kristiyanong ligtas. Subalit, binaliwala ang Diyos, kaya't sila'y iniwan ng Diyos nang hindi niya nalalaman at wala nang nakikita. Pangalawa, pagkamali ang nagawa, ito pong resulta. Bilang isang resulta ng kasalanan, abala sila sa gawain ng pamumuhay at ganap na nakatali sa parang gulong, pang araw-araw na buhay tulad ng isang gulong. Ang buhay na ito ay buhay, ngunit parang patay. Kung ang isang Kristiyano ay mawala ang kanyang patutuo ng pananampalataya, ang kanyang buhay ay pinaka-delikado o pinakahabag. Kung para lamang sa buhay na ito, tayo'y umaasa, tayo ang pinakakawawa. Kaya isang buhay na panumbalik, dapat manumbalik sa Diyos. Dito po sa Hukom chapter 16, verse 24 hanggang 25, nang makita siya ng taong bayan, taong bayan, pinuri nila ang kanilang Diyos sapagkat kanilang sinabi, ibinigay ng ating Diyos sa atin ang ating kaaway, ang tagawasak ng ating lupain, na pumatay ng marami sa atin. Dito po ay mga Palestino ay tuwang-tuwa. Pinuri nila ang kanilang Diyos dahil ibinigay daw po ng Diyos nila si Samson sa kanilang mga kamay. Verse 25, at nangyari nang natutuwa na ang kanilang puso ay kanilang sinabi, tawagin si Samson upang siya ay ating paglaruan, at tinawag nga si Samson mula sa bilangguan at siya ay pinaglaruan nila. Sila ay kanilang inilagay sa pagitan ng mga haligi. Kung makita po natin dito, ang nangyari kay Samson bilang isang Kristiyano ay pinuri ng mga Palestino ang kanilang Diyos dahil sa ibinigay sa kanila ng kanilang daw Diyos ang si Samson. So, kung makita po natin na sa bilang mga Kristiyano, para na bang napahiya ang Diyos na tunay dahil po sa pagkakamali ni Samson. Inalipusta ang Diyos na buhay dahil po sa pagkakamaling ito. Roma chapter 2 verse 24, sabi po, Roma chapter 2 verse 24, sapagkat ang pangalan ng Panginoon ay nilalait ng mga hintil dahil sa inyo, gaya ng nasusulat. Gaya ng nasusulat. Dito rin po sa Matthew chapter 5 verse 13, kayo ang asin ng lupa, ngunit kung ang asin ay tumabang, paano manimbalik ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, malibang itapon sa labas at tapakan ng mga tao. Yung asin na tinutukoy po dito ay isang mga Kristiyano na kapag nawala po yung alat o yung ang pagka-Kristiyano natin, wala na pong pakinabang. Naghihintulad po siya ng isang asin na hindi na po makagamit, hindi na po siya magagamit sa pangpatamis, pangpalasa, sa pangluluto. Ano pong ibig sabihin? Asin pa rin siya, pero hindi po mapakinabangan. Ano pong ibig sabihin? Bilang isang Kristiyano ka, ligtas ka, pero hindi ka na magagamit ng Diyos. Bakit? Matabang na parabang asin. Ang Diyos ay nagpanumbalik din sa takdang panahon. Dito sa verse 22 ng chapter 16, habang nakakulong si Samson, patuloy siyang nanalangin sa Diyos at patuloy din po ang paghaba ng kanyang buhok. Kasi yun po ang naging dahilan na pinutol ni Delilah ang kanyang buhok.
Kaya kung bakit nahiwalay po ang Diyos sa kanya. Kaya ang buhok naman, siyempre, humahaba habang tumatagal. Kaya nanumbalik po ito habang siya ay nasa bilangguan at siya po ay lumalakas. Subalit siya po ay wala na pong mata. Kaya po dito sa verse 22, gayunman, pagkatapos na siya ay maahitan, muling tumubo ang buhok ng kanyang ulo. Pinarusahan ng Diyos ang mga tao para sa kanilang mga kasalanan, ngunit hindi sila winasak tulad po ni Samson. Pinarusahan siya, kinulong, pero hindi siya tuluyan na winasak. Ano pong ibig sabihin? Ang mga Kristiyano, maaring sa sobrang maraming kasalanan, mamupunta sa maaring magkasakit, mamatay, pero kukunin ng Diyos ang Espiritu. Yun pong ibig sabihin na hindi pagkawasak, papuntang impyerno. Sa mga awit, chapter 107, verse 13 to 14, babasahin ko po, Psalm chapter 107, verse 13 to 14, nang magkagayoy dumaing sila sa Panginoon sa kanilang kabagabagan at iniligtas niya sila sa kanilang kahirapan. Inilabas ninyo sila sa kadiliman at anino ng kamatayan at sa kanilang mga gapos ay kinalagan. Maliwanag po sinasabi dito sa verse 14, no? Iniligtas niya sila sa kanilang kahirapan. Inilabas ninyo siya sa kadiliman, aninong kamatayan, at sa kanilang gapos ay kinalagan. Tulad ng paghaba ng buhok ni Samson, naibalik ng Diyos ang kanyang pananampalataya at kalakasan. Nagsisi siya sa harapan ng Diyos at buong puso na nalangin. Hindi niya kayang tiisin na mandupaypay na sumigaw siya ng sigaw ng sigaw sa kalaban dahil siya po ay puno ng panlalait. Nilalait ang Diyos dahil sa kanya. Kaya siya po ay sising-sisi dahil sa kanyang sariling kasalanan. Dito po sa chapter 16 ng Hukom, verse 29 hanggang 30, babasahin ko rin po sa inyo. Dito po, si Samson ay humawak sa dalawang gitnang haligi sa ligan ng kamay ng bahay at hinilig ang kanyang mga bigat sa mga iyon. Ang kanyang kanang kamay nasa isa at ang kanyang kaliwa ay sa kabila. Sinabi ni Samson, hayaan mo akong mamatay nakasama ng mga Palisteo. Ibubuhos niya ang kanyang buong lakas at ang bahay ay bumagsak sa mga pinuno at sa lahat ng mga taong nasa loob. Sa gayon, ang mga namatay na kanyang pinatay sa kanyang kamatayan ay higit kaysa pinatay niya noon nung siya ay nabubuhay pa. Kaya po si Samson ay hiniling sa Diyos na mapatunayan na ang Diyos ay buhay kapalit ng kanyang buhay. Pinapakita dito na sa huli niyang kamatayan ay siya po ay nagsisi dahil po sa kanyang kasalanan. Dahil nilait ang Diyos ng mga Palestino, ng mga tao, dahil po sa kanyang pagkakamali. So wala pong pinagkaibalik po sa mga Kristiyano na kung sa huli po hindi tayo po magsisi ng lubos sa Diyos, ay hindi po malulugod ang Diyos sa atin. Ang puso nga nagsisisi ay maging ganito po. Mayroon akong malakas na kalooban upang makapaghiganti sa aking paghiganti sa kamatayan. So, pustaan na, kumbaga, si Samson sa kanyang buhay, kapalit po ng mga buhay ng mga kaaway upang mapaghiganti ang Diyos. Paano tayo mahalin ng Diyos kung may mga nakatagong kasalanan? Tumanggap tayo ng pag-ibig na iyon at nagkasala at hindi nagsisi sa ating mga kasalanan at pagkatapos pa rin ng ating mga kasalanan, paano na kung hindi po tayo magsisi?
Hindi dapat maging determinadong mamatay at labanan. Ito, hindi ba tunay na pagsisisi iyon? So, tunay pong pagsisisi iyon si Samson. Bakit? Tunay po yung pagsisisi dahil po namatay siya, nakasabay ang lahat ng mga kaaway na mas higit pa sa kanyang namatay nung siya po ay nabubuhay. Sinabi ng isang Kristiyano, mas gugustuhin kong mamatay kaysa na manatili sa kasalanan. Mayroon po mga Kristiyanong ganito po ang mga kaisipan. Mas gustuhin pa niyang mamatay kaysa magpatuloy sa kasalanan. Dito po ay patuloy po nating pag-aralan sa ating handouts na ituloy po ninyo sa pag-aaral. Bilang isang Kristiyano na anino ni Samson, maaari pong dumating tayo sa puntong ganito. Minsan may pagmataas dahil sa ating kalakasan, sa mga tagumpay po sa mga ministeryo. Pero wag po natin kalimutan na hindi po ito sarili nating tagumpay, kundi sa Diyos po nagmula ang lahat ng kalakasan na tulad po ni Samson. Kaya hindi po pwede itong pagmamalaki. Kaya po sa sobrang pagmalaki ni Samson, nagtiwala sa kanyang kakayanan, kalakasan, siya po ay nahulog sa bitag ni Satanas sa pamamagitan ng isang babae na si Delilah. Ganon din po sa atin. Kapag marami pong tagumpay, ay nandyan po agad ang dyablo nga nakasubaybay. Kaya dumating man po sa puntong ito, hindi po dapat tumagal at kinakailangan po magsisi para manumbalik po ang fellowship natin sa Diyos. Kaya po, tayo po ay nabubuhay sa mundong ito bilang mga Kristiyano, ay patuloy po nakikipaglaban sa kasalanan na dapat po natin itong matagumpayan sa pamamagitan po ng ating pananampalataya. Okay po? So maraming salamat po. Hanggang dito na lang po ang ating pag-aaral patungkol po kay Samson na siya po ay naging hukom ng halos 20 years. Subalit marami pong may pagkakamali. Kaya bilang aral ay dumating po sa huli na siya po ay nagsisi at nanumbalik po sa Diyos. Dahil po siya po ay nanalangin ng tapat sa kahuli-huli niyang buhay. Maraming salamat po. Tayo po yung mukot, manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan at mahabagin, muli po kami, Panginoon, nagpapasalamat dahil po sa inyong pag-ibig sa krus na pinakita, kami po inaligtas sa aming lahat ng mga kasalanan. Ngayong oras po ay napag-aralan po namin ang patungkol po kay Samson na iyong pong itinalaga bilang isang Nazarita. At siya po binigyan po ninyo ng kalakasan at tinulungan. Sa kapanahonan po niya ay ginamit po niya ito sa iyong kalooban, subalit nagkamali din po sa pamamagitan po ng mga panukso ng Diablo. Kaya po siya po ay nahatulan at nagkasala at binilanggo ng mga kaaway. At pati po ang inyong pangalan ay napahiya at nilait ng mga Palestinyo. Subalit sa huli po ay siya po ay nagsisi at inyo pong binigyan ng pagkataon upang mapalakas at ipanambalik po niya ang inyong tunay na pangalan at pinagtanggol po ninyo. Ganun naman po sa amin, Panginoon, lahat po naming pamumuhay na may maaaring maganito po. Kaya sa panahon po namin ngayon ay napakapalad po namin dahil sila po sa panahon ay wala pong aklat na binabasa, subalit kami po ngayon meron po kami mga gabay sa pamamagitan po ng mga aral namin na pakinggan at sa inyong salita sa Biblia. Kaya wala pong maging dahilan na kami po ay maging kagaya niya, subalit mayroon pa rin pong nagkakamali. Kaya Panginoon ay sa pamamagitan po nito na may maging aral po sa amin yung kung paano po ninyo iningatan at ginabayan at pinanambalik ang pagkamali ni Samson. Kaya Panginoon ay patuloy nyo kaming ingatan na maging malakas din po na tulad po ni Samson na wala po sana ang pagkawala. Kaya niling po namin, Panginoon, ikaw po ang mag-control ng lahat, yung mga nag-iingat sa mga nakikinig sa pag-aaral po ninyo salita na may palakasin po ninyo sa pamamagitan po nito ang aming mga pananampalataya. Maraming salamat po, Panginoon. Ang lahat ng ito dinadalangin namin sa pangalan ninyong anak, si Jesucristo. Amen. Okay po, salamat po.